Sa gitna ng isang malawak at tahimik na kagubatan na nababalot ng makapal na nyebe, makikita ang matatayog na puno na may puting balot sa kanilang mga sanga at katawan. Ang lupa ay nababalot din ng makinis na nyebe, at tila walang ibang tunog na naririnig kundi ang mahinang pagbagsak ng mga puting butil mula sa itaas. Sa gitna ng ganitong malamig na paligid, may nagliliyab na apoy na nagbibigay ng mainit na liwanag at liwanag sa paligid. Nakaupo sa isang malaking bato sa harap ng apoy si Sorayang na nakaharap sa kanyang mga kasama. Sa kabilang dako, nakaupo sina Sandrine at Anghua sa isang malaking troso na nakahiga sa lupa. Sa gitna nila ay nakatayo si Dampil, habang sa kanyang kanan ay nakaupo sa lupa ang Tattered Demonic Elder. Ang lahat ng kanilang tingin ay nakatuon kay Sorayang, at sa gitna ng katahimikan ay binuksan ni Sorayang ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita upang ibahagi ang kanyang malalim na kaisipan tungkol sa mundong kanilang ginagalawan. Sinimulan niya ang kanyang pahayag sa pagsasabi na sa mundong ito, may mga bagay na maaaring mangyari na higit pa sa kakayahan ng isip ng tao na maunawaan at ipaliwanag gamit lamang ang karaniwang kaalaman at katwiran. Binigyang diin niya na sa mundong kanilang ginagalawan, may mga pangyayaring labis na sa karaniwang pagkaunawa ng tao, at hindi lahat ng nangyayari ay maipapaliwanag ng mga batas at kaalamang alam na nila. Pagkatapos niyang ipaliwanag na may mga bagay na higit pa sa kaalaman ng tao, ipinagpatuloy niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang halimbawa upang mas madaling maunawaan ng kanyang mga kasama. Binanggit niya na kung titingnan lamang ang anumang liblib at hiwalay na nayon, makikita nila ang katotohanan ng kanyang sinabi. Pagkatapos, ipinaliwanag pa niya na dahil sa mahabang panahon na ang mga tao sa lugar ng Murem ay namumuhay lamang sa kanilang sariling komunidad at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng kanilang nasasakupan, karamihan sa kanila ay walang sapat na karaniwang kaalaman at pangunawa sa mga bagay na labas sa kanilang nakasanayan. Ang kanilang pananaw ay napakalimitado lamang sa kanilang sariling karanasan, kaya't madalas silang nabibigla at nagkakamali ng paghuhusga kapag nakakaranas ng mga bagay na hindi nila nakikita at naranasan noon. Hindi tumigil sa pagpapaliwanag si Sorayang, at idinugtong pa niya ang kanyang kaisipan upang lalo pang linawin ang kanyang punto. Sinabi niya na hindi na kailangang tumingin pa sa kanyang sarili at sa mga demonic elder upang makita ang katotohanan ng kanyang sinasabi, kahit lamang ang antas ng galing sa pakikipaglaban at kakayahang pandigma na taglay ni Anghua ay sapat na upang maging pambihira sa paningin ng mga taong limitado ang karanasan. Ayon sa kanya, kung makikita lamang ng mga taong nakatira sa liblib na lugar ang galing at kapangyarihang taglay ni Anghua, tiyak na sasamba sila rito at ituturing na parang isang Diyos na nagmula sa kalangitan at isang bagay na kahanga-hanga at hindi maipaliwanag. Dagdag pa niya na ang paghuhusga ng tao ay nakadepende sa kung ano lamang ang kanyang nakikita at nauunawaan, at kapag may nakita siyang bagay na higit pa sa kanyang inaasahan, madalas itong itinuturing na isang himala at bagay na banal sa kanyang paningin. Pagkatapos niyang sabihin na maaaring ituring na parang Diyos si Anghua ng mga taong hindi nakakakilala sa tunay na antas ng kakayahan sa mundo, idinagdag pa niya na sa kabilang banda, mayroon ding ibang pananaw na maaaring lumabas mula sa mga taong nakatira sa nasabing nayon. Ayon sa kanya, mayroon ding mga tao na sa halip na humanga at samamba ay maaaring ituring na masama o parang demonyo si Anghua dahil sa kanilang sariling limitadong pag-iisip at takot sa bagay na hindi nila maunawaan. Sa sandaling iyon, makikita ang mukha ni Anghua na puno ng matinding pagkabigla at pagkagulat habang naririnig niya ang sinabi ni Sorayang, tila hindi niya inaasahan na mayroon ding ganyang pananaw na maaaring lumabas mula sa ibang tao. Matapos marinig ang sinabi ni Sorayang tungkol sa magkakaibang pananaw ng mga tao, biglang nagsalita si Sandrine upang linawin ang kanyang naiintindihan mula sa kanyang narinig. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ng kanyang sinabi ay ang mga tao ay may magkakaibang kaisipan at paghuhusga kapag nahaharap sila sa mga pangyayaring mahirap at hindi maunawaan. Tumugon agad si Sorayang sa tanong ni Sandrine at kinumpirma na tama ang kanyang naintindihan. Pagkatapos, idinugtong pa niya na may matinding katiyakan sa kanyang tinig na naniniwala siya na marami pang mga batas at katotohanan sa mundong ito na hindi pa nalalaman at natutuklasan ng mga tao. Ayon sa kanya, kapag ang tao ay nahaharap sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman at hindi pa niya nauunawaan, wala siyang ibang magagawa kundi humusga lamang batay sa kanyang sariling kaisipan, karanasan, at sa karaniwang kaalamang kanyang natutunan sa buhay. Pagkatapos niyang ipaliwanag na ang paghuhusga ng tao ay nakadepende lamang sa kanyang sariling kaalaman at karanasan, ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi at binanggit na ang nais niyang sabihin sa kanila ay may kaugnayan at katulad ng kanyang naunang sinabi. Sa sandaling iyon,
Nagtanong si Sandrine kung ano ang kanyang ibig sabihin at kung tungkol saan siya, dahil hindi nila lubos na mahulaan kung ano pa ang nais niyang sabihin matapos ang kanyang mahabang paliwanag. Matapos marinig ang tanong ni Sandrine, sinabi ni Sorayang na magsasalita siya ng direkta at walang paligoy-ligoy pa upang mas madali nilang maunawaan ang kanyang nais sabihin. Sa seryoso at matatag na ekspresyon na naghahanda na siyang sabihin ang isang bagay na mahalaga at maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ng kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, ang buong paligid ay tila tumahimik at tanging ang kanyang tinig lamang ang naririnig, habang inihahanda niya ang kanyang sarili na ibunyag ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa lahat. Ipinahayag ni Sorayang na hindi siya ang totoong si Sorayang, ang kanyang tinig ay matatag at walang pag-aalinlangan, at habang bumabagsak ang nyebe sa paligid niya, nakatayo siya ng tuwid at nakatingin sa malayo na may seryosong mukha na puno ng katapangan sa kanyang sinabi. Biglang huminto ang pag-ikot ng panahon ng buong-buo na ibunyag ni Sorayang ang kanyang tunay na kalagayan, malalim at matatag ang kanyang tinig, habang sinasabi na hindi siya ang Third Young Lord ng Heavenly Demon Divine Cult na kilala sa pangalang Sorayang. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa mga nakikinig ang hindi nabigla, nanlaki ang kanilang mga mata, halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi nagpatumpik-tampok pa si Sorayang at lalo niyang nilinaw ang kanyang sinabi upang walang malito, binigyang diin niya na upang maging tumpak ang lahat. Ang ibig niyang sabihin ay hindi na siya ang dating Third Young Lord na kilala nila noon. Sa sandaling iyon, makikita ang mukha ni Dumpil, na tila pilit na inuunawa at tinatanggap ang bigat ng kanyang narinig, habang dahan-daang bumabagsak ang nyebe sa kanyang paligid. Pagkatapos marinig ang lalong paglilinaw ni Sorayang, hindi na nakapagpigil pa ang tattered demonic elder at humarap siya rito ng may halong pagtataka at pag-aalala sa kanyang mukha. Tinanong niya ang young leader kung ano ang tiyak na kahulugan ng kanyang sinabi, dahil tila napakaraming bagay ang nabago at kailangan pa nilang unawain ng lubusan. Humarap si Sorayang sa tattered demonic elder at walang anumang pag-aalinlangan, ibinunyag niya ang pinakamabigat na katotohanan na pumalo sa puso ng lahat ng naroon. Sinabi niya na ang dating Third Young Lord na si Sorayang ay wala na sa mundong ito. Siya ay pumanaw na, habang ang kanyang mukha ay naging seryoso at kalmado ngunit may halong kalungkutan sa kanyang mga mata, habang binibigkas ang mga salitang iyon, na tila ba pinaghahandaan na niya ito na mahabang panahon bago niya ito sinabi sa kanila. Pagkatapos niyang ibunyag na pumanaw na ang dating Sorayang, idinugtong pa niya na siya rin mismo ay hindi lubusang tiyak sa lahat ng nangyari. Ipinahayag niya na may dalawang bagay na kanyang iniisip. Maaaring talagang pumanaw na ang dating Sorayang at sa hindi maipaliwanag na paraan ay napunta siya sa kanyang katawan, o kaya naman ay napasakop lamang niya ang katawan ng taong iyon at nanahan na rito ang kanyang sariling pagkatao. Lalong pinalalim ni Sorayang ang kanyang paliwanag at ibinahagi niya ang tiyak na panahon kung kailan nagsimula ang lahat ng pagbabago sa kanyang buhay. Sinabi niya na 2 taon na ang nakalilipas mula noong nangyari ang lahat. Noong panahong iyon, pumanaw na ang dating pagkatao niya, ang taong hindi pa si Sorayang. Hindi nagtapos sa kanyang pagbabalik tanaw sa mukha ng namatay ni Chun Hanji, at ipinagpatuloy pa niya ang kanyang salaysay upang lalo nilang maunawaan ang kanyang sinapit. Sinabi niya na sa hindi maipaliwanag na dahilan, bagamat tiyak na siya ay pumanaw na noon, tila may kakaibang pangyayaring naganap na hindi niya lubusang maunawaan. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang pagsasalaysay at ibinunyag ang pinakakakaibang bahagi ng kanyang sinapit. Sinabi niya na bagamat tiyak na siya ay pumanaw na noon at dapat ay wala na siyang malay, sa hindi maipaliwanag na paraan ay dahan-daang damilat ang kanyang mga mata at muling nagkaroon ng kamalayan sa kanyang paligid. Ang lahat ng ito ay tila isang himala at isang bagay na labi sa karaniwang kaalaman ng tao, dahil paano mabubuhay muli ang isang taong tiyak na namatay na. Sa huling bahagi ng kanyang pagsasalaysay, ibinunyag ni Sorayang kung saan siya nagmulat matapos ang kanyang kamatayan. Sinabi niya na nagmulat siya sa isang lugar na hindi niya kailanman napuntahan at nakita sa kanyang buhay, isang lugar na puno ng liwanag at tila napakaganda ngunit hindi niya kilala. Ipinahayag pa niya na ang lugar na iyon ay tiyak na tirahan ng Third Young Lord ng isang kinatatakutang samahan na tinatawag niyang organisasyon, isang lugar na naririnig lamang niya mula sa mga sabi-sabi at kwento ng ibang tao ngunit hindi niya kailanman inaasahang pupuntahan niya man at titirahan, dahil alam niyang hindi ito ang kanyang katawan at hindi rin ito ang kanyang mundo noon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naroon siya at nabubuhay sa katawan ng taong kinatatakutan at kilala ng lahat bilang Sorayang. Sa isipan ni Dumpil, nabanggit niya ng may halong damdamin ang tawag na young leader,
na tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig at labis na bigla sa bigla ang pahayag na ibinunyag. Pagkatapos, ipinahayag ni Sorayang na bagay na siya ay namatay na noon, ngunit sa katotohanan ay hindi siya tuluyang naglaho mula sa mundong ito. Idinugtong pa niya na maaaring ito ay dahil sa kagustuhan ng kalangitan o kaya naman ay nagkamali lamang ang hukom ng kabilang daigdig kung bakit siya ay muling nabuhay at nakabalik sa lupa, na ang kanyang pagbabalik ay hindi pangkaraniwan at may malalim na dahilan na hindi pa lubusang nauunawaan ng sinuman sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pahayag upang lalo pang linawin ang kanyang kalagayan, isinalaysay niya na bagay na siya ay dapat nang noalay sa mundo. Siya ay muling nagising sa katawan ng Third Young Lord ng Heavenly Demon Divine Cult, nakilala sa mga lupain sa south na bahagi ng Central Plains. Inidagdag niya na ang kanyang paggising sa ibang katawan ay tila isang himala at himalang hindi maipaliwanag ng karaniwang kaalaman ng tao, at mula noon ay namuhay siya sa anyong kinikilala ng lahat bilang Sorayang. Gayunpaman, idinagdag pa niya na bagay na tinatawag siyang Sorayang at kilala sa pangalang iyon ng lahat ng kanyang kasama, hindi siya ang tunay at orihinal na Sorayang na kilala ng marami. Matapos marinig ang kanyang pahayag, bahagyang ngumiti si Sandrine at tila pinag-aakalang nagbibiro lamang si Sorayang upang pagaanan ang bigat ng kanilang damdamin. Humarap siya rito at sinabing tila totoo lamang pakinggan ang kanyang sinabi dahil sa tono ng kanyang pananalita na puno ng kabigatan at katapangan. Idinugtong pa niya na ang isang biro ay nagiging epektibo lamang kung ang kapaligiran at tono ay angkop sa pagbibiro. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila hindi ito katulad ng karaniwang biro na kanyang naririnig. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti sa labi ni Sandrine at napalitan ito ng matinding pagkabigla, habang nakatingin siya ng diretso kay Sorayang. Binigyang diin ni Sorayang na ang kanyang sinabi ay hindi isang biro at walang halong pagbibiro ang kanyang pahayag. Hindi nagpatumpik-tampak si Sorayang at ipinagpatuloy ang kanyang pahayag upang alisin ang anumang pagdududa sa isipan ng kanyang mga kasama. Sinabi niyang maaaring isipin ng iba na siya ay nawawala na sa kanyang katinoan, ngunit tiyak niyang sinabi na hindi iyon ang totoo. Ipinahayag pa niya na hindi siya nawawala sa kanyang isipan at hindi rin siya maaaring mawala sa katinoan, dahil may matibay na dahilan kung bakit siya nananatiling malinaw ang pag-iisip sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Bilang patunay sa kanyang sinabi na siya ay hindi nawawala sa katinoan, tumingin siya sa Tatar Demonic Elder na kinikilala nilang Demonic Elder at ipinaliwanag niya na ang malalim na katotohanan na may kaugnayan sa kanilang kaalaman at paniniwala. Sinabi niya na batay sa kaalaman ng Demonic Elder, ang sinumang taong nawalan ng tamang pag-iisip ay hindi kailanman makakamit at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng Ultimate Demon. Idinugtong pa niya na kahit may napakaliit na pagkakataon na makamit ito ng isang taong may nag-ambalang isipan, agad na babalik sa tamang katinoan ang nasabing tao dahil ang kalagayang iyon ay mismong likha at katangian ng Creation and Transformation Realm. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sinabi, hindi na nakapagpigil si Sandrine at nagtanong ng may halong pagkabigla at pagdududa kung ang lahat ng kanyang sinabi ay tunay na totoo. Sinundan niya ito ng tanong kung tiyak na hindi ito isang biro at kung seryoso siya sa kanyang sinabi. Tumingin si Sorayang sa kanila ng may matatag na tingin at tiyak na kinumpirma na ang lahat ng kanyang sinabi ay totoo at walang halong pagbibiro. Tinanong ni Sandrine si Sorayang kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang young leader, dahil sa lahat ng kanyang sinabi ay tila hindi siya ang taong kanilang inaakala at kilala sa mahabang panahon. Sa sandaling iyon, makikita lamang ang bahagi ng mukha ni Sorayang, ang kanyang ekspresyon ay nananatiling seryoso at matatag, at walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang anyo, habang inihahanda niya ang kanyang sarili na ibunyag ang pinakamalalim na lihim na matagal na niyang itinatago sa lahat. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang tunay na titulo na kilala sa buong mundo, ang pinakamahusay na mamamatay tao sa buong mundo, ang King of Assassinations. Ipinahayag niya na ang taong kanilang kinakaharap ay ang pinakamakapangyarihang mamamatay tao sa kanyang panahon. Siya ang kauna-unahang mamamatay tao na nakapasok sa ranggo ng 10 pinakamalalakas na guro ng sining ng martial master sa buong lupain. Idinugtong pa niya ng kanyang isipan na ang taong iyon ay siya ring pinakakinatatakutang mandirigma na may hawak na pinakamapanganib na sandata, na pinagkalooban ng pinuno ng mapagkalingang samahan ng mga tagapagtanggol ng Righteous Heavenly Alliance. Humarap ng buo si Sorayang sa kanila, habang patuloy na bumabagsak ang nyebe sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, buong pagpapakumbabang ngunit may matinding paninindigan na ipinahayag niya ang kanyang tunay na pangalan at titulo. Siya ay walang iba kundi ang Assassin King na si Chun Hajan.
Sa ibang lugar, makikita ang isang tahimik at payapang silid na may madilim na kulay na pader at sahig na gawa sa kahoy. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang 2 tasa na puno ng mainit na inumin, ang buong paligid ay puno ng katahimikan at kapayapaan. Sa loob ng madilim na silid, tumingin si Kang Wuchang nang may pagkamangha kay Kang Wukyang at binanggit na tila tumanda na ito ng husto sa paglipas ng panahon. Bilang tugon, tumingin naman pabalik si Kang Wukyang sa kanya nang may ngiting halos hindi makita at sinabing siya rin ay kapansin-pansin na ang pagtanda, at tinawag niya itong kanyang kapatid na mas matanda sa kanya. Hindi nagtagal at idinugtong pa ni Kang Wuchang na walang sinuman ang makakaiwas sa paglipas ng panahon at pagtanda, ngunit gayunpaman, kinilala niya na kahit tumanda na ang kanyang kapatid, napanatili pa rin ito ang kanyang lakas at tibay ng katawan na tila hindi nabawasan sa paglipas ng maraming taon. Habang hawak-hawak ni Kang Wuchang ang kanyang tasa na puno ng mainit na inumin, na tila nag-iisip bago siya magsalita muli, binanggit niya na tila sa kabila ng pagtanda at paglipas ng panahon, tila lalo pang lumakas at gumaling ang kanyang kapatid sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Sa sandaling iyon, huminto sandali si Kang Wukyang sa pag-inom at tumingin sa kanya ng seryoso. Ipinapaliwanag niya ang dahilan kung bakit nananatili ang kanyang lakas at kakayahan sa kabila ng kanyang katandaan. Ibinunyag niya na ang lahat ng ito ay dahil sa pabor at biyayang ipinagkaloob sa kanya ng makapangyarihang nilalang na ang Demon Lord. Matapos marinig ang pangalang iyon, biglang natigilan si Kang Wuchang at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na tumatak ang pangalang Demon Lord, na tila isang pangalang puno ng takot, kapangyarihan, at lihim na nais niyang alamin palalo. Hindi nagtagal at binalikan niya ang tingin kay Kang Wukyang nang may matinding pagtataka at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tinanong niya ito kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi siya nadakip o napilitan lamang sa ilalim ng kapangyarihan ng Demon Lord, kundi kusang loob siyang lumapit at sumuko sa kapangyarihan nito upang maging kasama nito. Bilang tugon, dahan-daang tumango si Kang Wukyang at kinumpirma na iyon nga ang nangyari, na sa huli ay iyon ang naging takbo ng kanyang kapalaran at siya ay naging bahagi ng puwersa ng Demon Lord ng kusa at walang pagpilit. Matapos marinig ang tapat na pag-amin ni Kang Wukyang, hindi na nakapagpigil si Kang Wuchang at tumingin siya dito nang may matinding galit at pagkadismaya sa kanyang mukha. Tinawag niya itong hanggal at mangmang dahil sa naging desisyon nito na sumama sa puwersa ng Demon Lord, na tila sa kanyang paningin ay isang napakalaking pagkakamali at pagkawala ng dangal na hindi niya matanggap ng maluwag sa kanyang puso. Dahan-daang nagbubuhos si Kang Wukyang ng inumin patungo sa kanyang tasa. Sa gitna ng ganitong payapang tagpo, nagsimulang magsalita si Kang Wuchang at nagpahayag ng malalim na kaisipan tungkol sa panahon, na sinasabing ang panahon ay tunay na isang nakakatakot at kahangahangang bagay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi at binanggit na ang pinakadakilang mamamatay tao ng Formless Temple, isang taong kilala noon na kasing tuso ng Zoro at kasing lakas at kasing tapang ng tigre, ay sa ngayon ay wala na sa kanyang dating anyo at lakas. Hindi na siya ang tigre na kinatatakutan at hindi na rin ang tuso na Zoro na hinahangaan noon. Matapos ang mga salitang iyon ay sumunod ang isang mahabang katahimikan. Dahan-dahan itinataas ni Kang Wuchang ang tasa patungo sa kanyang bibig upang humigop ng inumin. Sa gitna ng ganitong tahimik at punong-puno ng damdaming tagpo, nagsimulang magtanong si Kang Wuchang kay Kang Wukyang, kung mayroon pa rin itong galit at puot na nararamdaman sa kanya hanggang sa sandaling ito. Matapos marinig ang tanong na iyon, hindi nag-atubili si Kang Wukyang at sumagot ng direkta at tapat, na inamin na mayroon nga siyang matinding galit sa kanya noon, ngunit tila nagbago na ang lahat sa paglipas ng mahabang panahon. Nang marinig nito ni Kang Wuchang ang sagot na iyon, bahagyang tumaas ang kanyang kilay at tila napansin ang pagbabago sa tono at damdamin ni Kang Wukyang, kaya't binanggit niya na batay sa kanyang sinabi ay tila wala na ang dating galit na matagal na niyang pasan-pasan. Hindi nagpatinag si Kang Wukyang at idinugtong pa niya na sinasabing sapat na ang mahabang panahon na lumipas upang magbago hindi lamang ang paligid at tanawin kundi pati na rin ang damdamin at pananaw ng tao sa buhay at sa isa't isa. Ipinaliwanag niya na kung ang mismong anyo ng lupa at kalikasan ay nagbabago ng 2 beses o higit pa sa loob ng panahong lumipas, lalo na lamang na magbabago ang damdamin ng tao na higit na marupok at madaling mabago ng panahon at karanasan. Habang hawak ni Kang Wukyang ang kanyang tasa at dahan-daang itinataas ito, ipinaliwanag niya na silang dalawa ay nasa huling bahagi na ng kanilang buhay, na tila papalubog na ang araw at wala nang gaanong panahong natitira. Idinugtong pa niya na kung ganoon nga ang kalagayan nila, bakit pa sila magpapatuloy na magtanim ng galit at mag-alala sa mga bagay na walang halaga at maliit lamang kung ihahambing sa kabuuan ng kanilang buhay.
Matapos marinig ang mga salitang iyon, nanatiling tahimik si Kang Wuchang at hindi nagsalita. Sa kanyang pananahimik ay makikita na pinagninilayan niya ang bawat salitang binigkas ni Kang Wukyang, at tila naghihirap siya sa pagpili ng tamang salita na sasabihin bilang tugon. Biglang tumayo si Kang Wuchang at inilapat ang kanyang dalawang palad sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling iyon ay ipinahayag niya na sapat na sa kanya na makita siyang buhay at walang masamang nangyari sa kanya. Gayunpaman, idinugtong niya na para sa araw na ito ay magkukunwari na lamang siyang hindi nakita si Kang Wukyang, at ituturing niyang hindi sila nagkita sa pagkakataong ito. Sinabi niyang kung sakaling magkita pa sila muli sa Gangho, doon na lamang niya puputulan ang ulo ni Kang Wukyang at hindi na siya magtitiyaga pa. Pagkatapos ng palitan ng salita, habang hawak ni Kang Wukyang ang kanyang tasa at dahan-dahang itinatapat ito sa kanyang bibig, nagtanong siya kay Kang Wuchang, tinanong niya kung nagpaplano ba itong patayin ang Demon Lord. Nang marinig ni Kang Wuchang ang tanong na iyon, bigla siyang namangha at labis na nagulat, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan niya si Kang Wukyang na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig, agad niyang itinanong kung paano nalaman ni Kang Wukyang ang bagay na iyon, dahil sa kanyang palagay ay walang ibang nakakaalam ng kanyang lihim na balak. Nagpahayag si Kang Wukyang na tila totoo ang kanyang hinala, habang sinasabi ito, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa sa ibabaw ng mesa, na lumikha ng mahinang tunog. Idinugtong pa niya na kung paanong si Kang Wukyang ay yumuko at nagpakumbaba sa harap ng Demon Lord, ganoon din naman ang ginagawa ng iba sa kanilang panig na naglilingkod sa Heavenly Alliance leader. Muli niyang itinanong kay Kang Wukyang kung saan ito narinig ang tungkol sa kanyang plano, habang ang kanyang mukha ay puno ng seryoso at pagbabanta, habang tinitingnan niya si Kang Wukyang, at binigyang diin niya na ang buhay at kamatayan ni Kang Wukyang sa araw na ito ay nakadepende sa kanyang sagot. Ipinahayag niya na kung hindi siya magbibigay ng kastiya siyang paliwanag, maaaring ito na ang huling pagkakataon na sila ay magkikita at magkakausap. Tinitigan ni Wukyang si Kang Wuchang na matagal, sa sandaling iyon, nagsimulang siyang magpaliwanag na ang kalagayang politikal sa Central Plains at ang kasalukuyang takbo ng mga pangyayari sa buong lupain. Idinugtong pa niya na kung titingnan lamang ng maigi sa mga mata ni Kang Wuchang, masasabi at malalaman agad ang katotohanan ng lahat ng bagay. Sa sandaling iyon ay nanatiling nakatingin lamang si Kang Wuchang kay Kang Wukyang, at sa kanyang mukha ay makikita ang matinding pag-iisip at pagkabigla habang tinatanggap ang bawat salitang binitawan nito. Ipinahayag ni Kang Wukyang na siya ay nakamit na ang kanyang kalayaan sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord, samantalang si Kang Wuchang naman ay tila matagal nang nakakulong at napipilitan sa ilalim ng pamumuno ng Alliance Leader. Pagkatapos, itinanong niya kay Kang Wuchang kung saan naibenta at naibigay na ang kanyang natatanging kakayahan na makita at mahulaan ang hinaharap sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa takbo ng mga pangyayari sa mundo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, biglang tumalikod si Kang Wuchang at nagsimulang lumakad palayo. Bago siya tuluyang lumisan, binigkas niya ang kanyang huling paalala para kay Kang Wukyang na huwag muling lalabas at lalahok sa mga gawain ng mundo. Sa sandaling iyon ay tinawag siya ni Kang Wuchang na may matinding damdamin. Tinawag niya ito ng kuya, na tila may nais pa siyang sabihin at itanong ang isang bagay na napakahalaga ngunit hindi na niya nagawang ipahayag pa. Humarap muli si Kang Wukyang at tinitingnan ang direksyong pinuntahan ni Kang Wuchang, at sa kanyang mukha ay makikita ang matinding pag-aalala. Habang nagsasalita ng may mabigat na damdamin, ipinahayag niya na dapat na siyang tumigil na sa kanyang balak dahil ang Demon Lord ay hindi isang karaniwang tao lamang at may kapangyarihang higit pa sa inaakala ng sinuman. Idinugtong pa niya na kahit pa magkaroon ng daan-daang tulad ni Kang Wuchang mula sa Formless Temple, hinding-hindi pa rin magiging posible ang balak na kanyang isinasagawa. Samantala, huminto sandali si Kang Wuchang at bahagyang lumingon, habang inaayos ang kanyang malapad na sombrero na tumatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon ay nagsalita siya ng may matinding paghamon, na sinasabing hindi niya nais na marinig pa ang mga dahilan at reklamo ng isang taong nabigo na. Idinugtong pa niya na sa kanyang paningin ay parang namatay na si Kang Wukyang 20 taon na ang nakalilipas, kaya't wala na siyang kagustuhang makipagkita sa isang taong itinuturing na niyang wala na sa mundong ito. Matapos ang matitinding salitang binitawan, muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa unahan at binigyang diin na iisang beses na lamang niya ito sasabihin at hindi na muling uulitin pa. Sa loob ng silid na biglang nanatiling tahimik at walang ibang tao, makikita ang biglang pagkawalan ni Kang Wuchang na tila naglaho na lamang sa hangin na walang bakas at tunog na narinig. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang tagapaglingkod na may dalang pagkain at dahan-daang lumapit sa mesa kung saan nakaupo si Kang Wukyang.
Bago pa man siya makalapit ay wala na si Kang Wuchang, at tanging si Kang Wukyang na lamang ang nanatili sa kanyang pwesto, habang nakatingin sa kawalan kung saan nakatayo si Kang Wuchang kanina. Sinabi pa nila ang kanyang huling paalala kay Kang Wukyang na huwag lalabas sa mundo. Ang tagapaglingkod ay tumigil sa paglalakad at tumingin sa paligid na may pagtataka at pagkalito, habang hawak ang pinggan na may mainit na pagkain. Tinanong niya kung saan napunta ang panauhin na kanina lamang ay naroon pa at kausap ng kanyang amo, dahil sa kanyang paningin ay tila bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa kabila ng pagtataka ng tagapaglingkod, hindi nagpakita si Kang Wukyang ng labis na pagkabigla at sa halip ay humingi na lamang ng pagkain dahil siya ay nagugutom na. Ipinag-utos niya na ay lapag na lamang ang pagkain sa ibabaw ng mesa at huwag na mag-alala pa sa iba pang bagay. Ang tagapaglingkod ay agad na sumagot at sumunod sa utos, bagamat sa kanyang mukha ay nananatili pa rin ang pagtataka sa biglaang pagkawala ng panauhin na kanyang nakita kanina lamang. Nakapatong na ang isang malawak na puting mangkok na naglalaman ng mainit na pagkain na tila sariwang niluto lamang. Ang sabaw nito ay kulay matingkad na pula at kumikinang sa liwanag, habang nakalutang sa ibabaw ang iba't ibang uri ng gulay na may makukulay na anyo. May mga pirasong kulay lantian, dilaw, at pula na nagbibigay ng ganda at sarap sa pagkain. Mula sa loob ng mangkok ay dahan-daang tumataas ang usok na nagpapahiwatig ng init at bango ng niluluto. Dahan-daang kinuha ni Kang Wukyang ang mga patpat na ginagamit sa pagkain, na dahan-daang inilalapit sa pagkain, habang ang usok ay patuloy na tumataas mula sa mainit na ulam. Kasabay nito ay ipinahayag ang tagapaglingkod na hindi maaaring mag-utos ng pagkain at pagkatapos ay aalis na agad. Sinabi ni Kang Wukyang tiyak na mabibigo si Kang Wuchang sa kanyang hangarin, dahil si Kang Wuchang ay tila bata pa sa pag-iisip at walang sapat na pasensya upang maghintay ng mahabang panahon. Idinugtong pa niya na si Kang Wuchang ay nagmadali at tumakbo na lamang palayo matapos magpa-order ng napakahalagang pagkain, na tila hindi marunong magpahalaga sa bagay na inihanda para sa kanya at walang sapat na pagtitimpi upang manatili hanggang sa matapos ang lahat. Ngunit naiiba ang Demon Lord, sinabi niya na siya yung taong may sapat na paggalang sa kaugalian at tamang asal, at alam kung paano kumilos ng may paggalang at kagandahang asal sa harap ng iba. Lumipat ang tagpo, sa kalanggitang nababalot ng madilim na kulay asul na papalapit na sa gabi, makikita ang mga puting butil ng nyebe na dahan-daang bumabagsak mula sa itaas. Sa gitna ng maputing lupang nababalot ng nyebe, may nagliliyab na apoy na nagbibigay ng mainit na liwanag. Sa gitna ng katahimikan tinawag ng tattered demonic elder si Sorayang bilang young leader, agad namang tumugon si Sorayang at sinabing maaari na siyang magsalita at sabihin ang nais niyang sabihin. Nagsimulang magsalita ang tattered demonic elder at ipinaliwanag na mula noong 30 taon na ang nakalilipas, nang bawasan na ng main cult ang kanilang mga gawain sa labas at pinagtibay lamang ang lakas ng divine cult, bihira na silang pumunta sa Central Plains. Idinugtong pa niya na dahil sa mahabang panahon na hindi sila nakapunta sa Central Plains, hindi lamang siya walang alam sa mga nangyayari sa Central Plains, kundi hindi rin niya alam kung gaano nakalaki ang pagbabago at pag-unlad na naganap doon sa loob ng 30 taon. Ibinahagi niya na bagamat wala siyang gaanong alam sa mga nangyayari sa Central Plains, mayroon siyang napagtanto sa kanyang pakikipaglaban sa mga puwersa ng Steel Blood Fortress at ng Righteous Heavenly Alliance. Ipinahayag pa niya na bagamat tiyak na napakalaki na ng kanilang pag-unlad, mas lalo pang lumawak at lumakas ang kanilang sariling kulto kaysa sa kanila. Dagdag pa niya, ang kanyang sariling galing sa pakikipaglaban at ang kanyang karaniwang kaalaman ay tila nananatili pa rin kapakipakinabang at epektibo sa mundong kanilang ginagalawan sa kasalukuyan. Ipinahayag niya na ang kwentong kanyang narinig ay labis na mahirap paniwalaan at hindi akma sa karaniwang kaalaman na kanyang nalalaman, at tila napakabigat at mahirap tanggapin para sa kanya ang lahat ng iyon. Idinagdag pa niya na ang nasabing salaysay ay labis na para sa kanyang kakayahang unawain at tanggapin, na tila nais niyang ipaunawa na bagamat pinagkakatiwalaan niya ang nagsasalita, ang nilalaman ng kanyang sinabi ay higit pa sa kanyang inaasahan at higit pa sa kanyang kayang ipaliwanag gamit ang kanyang karunungan at karanasan. Matapos marinig ang pag-aalinlangan ng tattered demonic elder, humarap si Sorayang sa kanya ng kalmadong mukha at walang bakas ng galit at pagkagalit. Sa halip, nagsalita siya ng may pag-unawa at sinabing kung mahirap nga itong tanggapin, malaya siyang gawin ang nais niya at hindi siya pipilitin sa anumang bagay. Idinugtong pa niya na hindi niya ipipilit ang anumang bagay sa kanya, na tila nagbibigay ng buong kalayaan sa tattered demonic elder na magpas siya ayon sa kanyang sariling kagustuhan at paniniwala. Sa sandaling iyon,
Nagulat ang tattered demonic elder at hindi agad naintindihan ang kanyang sinabi kaya't agad siyang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa paggawa ng nais niya. Tumingin ng diretso si Sorayang sa tattered demonic elder na may seryosong mukha at walang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Sinabi niyang ang ibig sabihin ng kanyang pahayag ay malaya siyang gumawa ng anumang hakbang laban sa kanya, buong ang kanyang tiwala na handang niyang harapin ang anumang mangyayari, at anuman ang maging pasya ng tattered demonic elder. Nagtanong ang tattered demonic elder kung tapat at seryoso nga ba talaga si Sorayang sa kanyang sinabi. Agad namang sumagot si Sorayang na walang pag-aalinlangan, na kinumpirmang tapat nga siya sa kanyang sinabi. Sa likuran nila, tahimik na nagmamasid si Dungpil sa nangyayari sa kanilang harapan, habang sa kanyang mukha ay makikita sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla at pag-aalala, na tila hindi rin niya inaasahan ang ganitong pahayag mula kay Sorayang. Tumingin ng diretso ang tattered demonic elder kay Sorayang na may matalas na tingin at puno ng puot. Nagtanong siya kung ang ibig ba nitong sabihin ay kusang loob na iniaalay ni Sorayang ang kanyang buhay sa kanyang mga kamay. Humarap si Sorayang sa tattered demonic elder at may kalmadong ngunit matatag na tinig ay nagtanong kung bakit niya gagawin ang bagay na iyon. Ipinahayag niya na marami pa siyang kailangang gawin at tapusin, kaya't kahit pa darating ang kanyang kamatayan ay hindi siya maaaring mamatay sa panahong ito. Idinugtong pa niya na dahil dito, tiyak na gagawin niya ang lahat upang mabuhay at magtagumpay sa kanyang mga layunin. Dagdag pa niya, alam niya kung ano ang ikinababahala ng tattered demonic elder. Sa huli, tiniyak niya na isang bagay ang tiyak, habang tinutupad niya ang kanyang mga layunin at pangarap, hindi magkakaroon ng anumang pinsala at kapahamakan ang divine cult. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Sorayang, ang tattered demonic elder ay bahagyang ibinuka ang kanyang bibig at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtanong siya kung paano maaaring maging totoo ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Sorayang ng mas malinaw ang kanyang sinabi niya na isa sa kanyang mga pangunahing layunin ay pamunuan ang divine cult patungo sa mas magandang direksyon kaysa sa kasalukuyang kalagayan nito. Ipinahayag niya na nais niyang itama ang lahat ng pagkukulang at pagbabago upang mas mapalakas at mapabuti ang kalagayan ng demonic cult. Sa huli, idinugtong niya upang huwag nang mag-alala pa ang tattered demonic elder dahil walang anuman ang mangyayaring masama sa demonic cult sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa gitna ng biglang pagbabago ng paligid, ang mga bato at yelo sa ibabaw ng lupa ay biglang nagkalat at lumipad palayo sa iba't ibang direksyon, na tila may malakas na puwersang lumikha ng matinding pagkabagabag sa buong lugar. Ang hangin ay humihip ng napakalakas at ang nyebe ay tila nagmumukhang ulap na umiikot sa paligid, na nagpapahiwatig ng matinding galit na nabubuo sa puso ng tattered demonic elder. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, nagsalita ang tattered demonic elder kung totoo nga ang lahat ng sinabi ni Sorayang, mayroon siyang napagtanto na labis na nakapagpabagsak sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang kanyang kapangyarihan ng tattered demonic elder at ang kanyang buong anyo ay tila nababalot ng matinding galit at lakas, habang nakatingin siya ng matalas kay Sorayang. Ipinahayag niya na kung totoo nga ang lahat ng sinabi nito, ibig sabihin ay ang young leader ay isa palang mamamatay tao na nagmula sa Orthodox faction, ang matagal ng kaaway ng divine cult. Dagdag pa niya, paano nga ba inaakala ni Sorayang na mawawala ang kanyang matinding galit sa pamamagitan lamang ng mga salitang iyon? Sa gitna ng matinding galit na ibinubuga ng tattered demonic elder, biglang hamarang si Anghua sa harap ni Sorayang at itinaas ang kanyang dalawang kamay upang pigilan ang tattered demonic elder. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot, habang sinasabing huwag sanang magkamali ng pag-unawa ang tattered demonic elder. Ipinaliwanag niya na ang young leader ay bagong gising lamang at hindi pa lubusang nakabawi sa kanyang lakas, kaya't tiyak na pagod siya sa katawan at isipan. Nagtanong naman ang tattered demonic elder kung ang hinihiling ba nito ay huwag magkaroon ng maling pagkaunawa at maling akala sa anumang naririnig at nakikita niya sa pag-uugali at pahayag ng young leader. Matapos marinig ang sinabi ng tattered demonic elder, ang mukha ni Anghua ay nagpakita ng matinding pagkabigla at pagkalito. Habang nais niyang pang magsalita ngunit hindi agad makahanap ng tamang salita, sinusubukan pa niyang magsalita ngunit tila natataranta sa dami ng kaisipang bumabagabag sa kanyang isipan. Buong lakas na sumigaw ang tattered demonic elder at nagtanong sa kanila kung sa palagay ba nila ay nawala na sa katinuan si Sorayang at nabaliw na. Idinugtong pa niya na sa kanyang palagay ay nagsasalita lamang ito ng mga walang kabuluhang salita dahil sa pagkawala ng kanyang tamang pag-iisip.
inidugtong niya na hindi nila nauunawaan ang tunay na kahalagahan ng sinabi ni Sorayang, dahil si Sorayang ay nakapagkamit na ng pagkaunawa sa Ultimate Demon, isang bagay na labis na pambihira at halos hindi kayang paniwalaan ng sinumang karaniwang tao. Ipinapaliwanag pa niya na ang dahilan kung bakit hindi maaaring magkamali at mawala sa katinoan ni Sorayang. Ibinunyag niya na si Sorayang ay isang pambihirang henyo na walang katulad, at siya ay nag-aral mismo sa ilalim ng Demon Lord upang matutunan ang Demonic Emperor Shi. Idinagdag pa niya na dahil sa antas ng kanyang talino at kaalaman, hindi siya maaaring mawala sa katinoan kahit na naisin pa niyang gawin iyon. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ng may buong lakas ang Tattered Demonic Elder sa kanila, na tila yumanig ang buong paligid sa lakas ng kanyang boses, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding damdamin. Ipinahayag niya ng may matinding katiyakan na si Sorayang ay nagsasabi ng buong katotohanan at walang anumang bahagi ng kanyang sinabi ay gawa lamang ng kanyang isipan. Pagkatapos ng kanyang matinding galit, tumalikod siya at dahan-dahang naglalakad palayo sa kanilang kinaroroonan. Kasabay nito ay makikita na lamang ang natitirang mga piraso ng kahoy na dating nagliliyab sa gitna ng kanilang pwesto. Ang apoy ay halos wala na, at tanging mga uling na lamang na may kumukutitap na pulang alab ang nananatili sa pagitan ng mga sunog na troso. Humarap si Sorayang sa kanyang mga kasama, ipinahayag niya na kanyang pupuntahan sandali ang Tattered Demonic Elder, at hinihiling niya sa kanila na samantala ay pagtipunin at ihanda ang kanilang isipan, habang siya ay wala. Sa kanyang harapan, biglang nabahala si Anghua at agad na nagsalita upang pigilan siya, na nagsasabing mas mainam na manatili na lamang siya sa kanilang pwesto, na baka may masamang mangyari sa kanya. Lumingon si Sorayang patungo kay Anghua at ipinakita ang kanyang mukha na may mahinahong ngiti at kalmadong tingin na nais niyang ipaunawa na walang dapat ikabahala. Sinabi niya kay Anghua na huwag siyang mag-alala at ayos lamang ang lahat. Sa sandaling iyon, bagamat gayon ay napansin niyang patuloy pa rin siyang tinatawag na young leader ni Anghua. Sa kabilang dako, si Anghua ay labis na namula ang mukha at tila nabigla sa kanyang sinabi, habang ang kanyang mga mata ay napunong naglungkot, habang ang kanyang mga pisngi ay namumula at may butil ng luha na tila babagsak na sa anumang sandali. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis na si Sorayang patungo sa Tattered Demonic Elder. Sa pagitan ng mga makakapal na puno na nababalot ng makapal na nyebe, makikita ang mga sanga na tila niyakap na ng lamig at puting balot ng panahon. Sa lupang nababalot ng maputing nyebe, makikita ang mga paa ng Tattered Demonic Elder na dahan-dahang naglalakad palayo mula sa kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon ay nakatayo na si Sorayang sa likuran ng Tattered Demonic Elder. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pasasalamat para sa Tattered Demonic Elder. Hindi lumingon ang Tattered Demonic Elder kay Sorayang, nagtanong lamang siya kung ano ang kanyang ipinagpapasalamat. Ipinahayag ni Sorayang na alam niyang sadyang nagalit lamang ito at hindi tunay na nagalit sa kanya. Nauunawaan niya na ang lahat ng ginawa at sinabi ng Tattered Demonic Elder ay may malalim na layunin at hindi lamang dahil sa galit at puot. Sa sandaling iyon ay lumingon ng buo ang Tattered Demonic Elder at tinitigan si Sorayang ng may matalas na tingin. Ipinahayag ni Sorayang na alam niyang sadyang nagalit lamang ang Tattered Demonic Elder at hindi tunay na nagalit sa kanya. Sa kabilang dako, sumagot ang Tattered Demonic Elder at sinabing nagalit siya dahil tunay ngang siya ay nagalit, at idinagdag pa na hindi siya isang taong nawawala sa katinoan tulad ng iba. Hindi nagpatinag si Sorayang at sa halip ay napangiti at nagtanong ng may halong pagkatuwa kung tunay nga ba talagang nagalit ang Tattered Demonic Elder. Matapos ang tanong na iyon ay nanatiling tahimik ang Tattered Demonic Elder at walang salitang lumabas sa kanyang bibig, na tila napaisip at hindi agad nakahanap ng angkop na sasabihin bilang tugon sa kanyang sinabi. Lumingon ng bahagya ang Tattered Demonic Elder at tinitigan si Sorayang ng may seryosong tingin, habang nagsalita siya at nagtanong kung paano siya magagalit sa young leader. Nang marinig ang sinabi ng Tattered Demonic Elder, bahagyang napangiti lamang si Sorayang habang tinitingnan ng Tattered Demonic Elder ng may pag-unawa at paggalang. Hindi nagtagal at muling nagsalita si Sorayang at nagtanong kung gayon, bakit tila kabaligtaran naman ang ipinakita ng mga kilos at gawa ng Tattered Demonic Elder. Bilang tugon, ipinaliwanag ng Tattered Demonic Elder na kung hindi niya gagawin iyon sa pagkakataong iyon, kailan pa siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos ng may ganitong katapangan sa harap ng young leader. Matapos marinig ang paliwanag na iyon ay nanatiling tahimik si Sorayang at tila napaisip sa sinabi ng Tattered Demonic Elder, na tila unti-unting nauunawaan ang tunay na dahilan ng kanyang pagkilos at ang lalim ng kanyang paggalang at pagtitiwala sa kanya.
Nagsalita si Sorayang at humiling na huwag masyadong pag-alitan at parusahan ang kanyang mga kasama. Nagtanong naman ang tattered demonic elder nang may pagtataka kung sino ang kanyang tinutukoy na kanyang mga kasama, tila hindi niya agad naintindihan at hindi inaasahan ang kanyang kahilingan sa gitna ng kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal at ipinaliwanag ni Sorayang ang dahilan ng kanyang kahilingan, sinabi niyang ang mga taong kanilang pinuprotektahan ay mga taong lubos na nagtitiwala at naniniwala sa young leader, na tila kasing laki at higit pa sa kanyang sariling paniniwala sa kanya. Idinugtong pa niya na bagamat ganap ang kanilang paniniwala, dahil sa kanilang kabataan at kawalan ng sapat na karanasan, tiyak na labis silang nalilito at nababagabag sa mga pangyayari. Dagdag pa niya na hindi nila sinasadya ang kanilang pagkakamali at nagawa lamang nila iyon dahil sa labis na pag-aalala at pagkabigla sa mga bagay na hindi nila inaasahan. Ipinahayag pa niya na kahit pa humugot ng sandata laban sa kanya ang mga taong iyon, lubos niyang mauunawaan ang kanilang ginawa. Idinagdag pa niya na kahit siya ay mamatay sa kanilang mga kamay, hinding-hindi siya magtatanim ng galit at poot sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang pagkabigla ay lubos na naiiba sa pananaw at damdamin ng pagtatanim ng galit, at lubos niyang nauunawaan na ang kanilang ginawa ay bunga lamang ng labis na pagkabigla at pag-aalala at hindi dahil sa masamang hangarin. Lubos na nagpapasalamat si Sorayang sa tattered demonic elder. Ipinaliwanag niya na dahil sa ginawa ng tattered demonic elder, ang pagtanggap sa lahat ng galit at damdamin ng iba sa kanyang sarili, ang mga taong iyon ay magkakaroon ng pagkakataong kumalma at mag-isip ng maayos at may katwiran. Inidagdag pa niya na lubos niyang pinahahalagahan ang ginawa ng tattered demonic elder na tiyak na makatutulong upang maiwasan ang mas malaking gulo at pagkakaiba ng pananaw sa pagitan nilang lahat. Tinitigan ni Sorayang ang tattered demonic elder nang may matalas ngunit mabait na tingin, habang idinugtong niya na siya ay lubos na may utang na loob sa tattered demonic elder. Nang marinig ang huling salita ni Sorayang, nanatiling tahimik ang tattered demonic elder at tinitigan lamang siya ng may matalas ngunit kalmadong tingin. Sa gitna ng payapa ngunit napakalamig na paligid, nagsalita ang tattered demonic elder at nagpahayag ng kanyang labis na pagtataka. Tinanong niya kung paano nalaman ni Sorayang ang tungkol sa kanyang lihim na kilos at pagpapanggap, dahil sa kanyang akala ay nagawa niyang linlangan ng maayos at lubusan ang lahat ng mga tao sa paligid niya. Sa patuloy na pagbagsak ng nyebe sa kanilang paligid, makikita silang dalawa na sabay na naglalakad sa ibabaw ng makapal na nyebe. Ipinaliwanag ni Sorayang na sa simula ay naloko rin siya at hindi agad nakapansin sa katotohanan, ngunit nagbago ang kanyang pananaw nang banggitin ng tattered demonic elder ang tungkol sa demonic emperor Shi. Idinugtong pa niya na mula sa sandaling iyon ay naintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang binibigkas ng tattered demonic elder, at napagtanto niyang sinasadya nitong ipaalala muli sa kanila ang mahalagang bagay na iyon upang magising ang kanilang kamalayan at makita ang katotohanan na nakatago sa likod ng lahat ng pangyayari. Sa sandaling iyon ay bumalik sa alaala ni Sorayang noong ipinahayag ng tattered demonic elder na ang taong kanyang kaharap ay isang pambihirang henyo na walang katulad, dahil nagawa niyang matutunan ang demonic emperor Shi ng direkta mula sa mismong demon lord, isang bagay na itinuturing na halos imposibleng mangyari para sa ibang tao. Idinagdag pa niya na kahit na nais pa niyang pagdudahan ang sinabi ni Sorayang at isipin na ito ay isang kasinungalingan, hindi niya magawa dahil labis na kapanipaniwala ang lahat ng kanyang sinabi at tila naririnig niya ang tinig ng katotohanan sa bawat salitang binibigkas nito. Sa huli ay muling binigyang diin niya na ang taong kanyang kaharap ay nagsasabi ng totoo sa sandaling ito, at walang anumang pagdududa sa kanyang puso at isipan na ang lahat ng kanyang narinig ay walang iba kundi ang tapat na katotohanan. Sa kanyang isipan, ang mahalagang paliwanag tungkol sa isang bagay na tanging iilang tao lamang ang nakakaalam, ipinaliwanag niya na ang demonic emperor Shi ay isang pambihirang sining ng pakikipaglaban na maaari lamang matutunan ng mismong demon lord at ng kanyang itinalagang kahalili na tinatawag na young leader. Dahil dito, idinugtong pa niya na ang simpleng katotohanan na nagawa nitong matutunan ang demonic emperor Shi ay sapat na upang patunayan na siya ang tunay at lehitimong kahalili ng demon lord. Binigyang diin pa niya na hindi na kailangang maghanap pa ng iba pang walang halagang dahilan o patunay, dahil ang pagkakaroon ng demonic emperor Shi na kakayahan ay sapat na upang patunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at karapatan sa posisyong iyon. Pagkatapos ng mahalagang pag-iisip na iyon, lumingon si Sorayang at tumingin ng diretsyo sa tattered demonic elder, at sa kanyang mukha ay makikita ang seryosong anyo. Habang nagtatanong siya, tinanong niya kung hindi ba nakaramdam ng pagkabalisa at takot ang tattered demonic elder sa sandaling iyon, dahil kung siya ang nasa kalagayan nito ay tiyak na hindi na niya mapipigilan ang kanyang galit at pagkagulat.
Idinagdag pa niya na kung siya ang narinig ang balak na pagpatay sa pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, tiyak na agad na kumilos at hindi na maghihintay pa ng ibang pagkakataon. Nang marinig ng tattered demonic elder ang tanong na iyon, bahagyang ngumiti siya at nagpakita ng kalmadong anyo sa kanyang mukha, habang tumitingin kay Sorayang. Tumawa siya ng mahina at nagtanong kung bakit iyon ang iniisip ni Sorayang at kung bakit inaakala niyang dapat siyang makaramdam ng takot at pagkabalisa. Humarap siya kay Sorayang at nagpahayag ng kanyang tunay na kaisipan at pananaw, na sinasabing bagamat hindi niya ito karaniwang sinasabi sa harap ng young leader, naniniwala siyang hindi siya nagkakamali sa kanyang paghusga sa pagkatao ng iba. Ipinahayag pa niya na batay sa kanyang pananaw at karanasan, lahat ng sinabi ni Sorayang ay totoo at tapat, at tiyak na hindi siya ang uri ng tao na magdadala sa kanilang samahan patungo sa pagkawasak at kapahamakan. Nang marinig ni Sorayang ang sinabi ng tattered demonic elder, bahagya siyang sumagot at nagtanong kung ganoon nga ba ang kanyang tunay na paniniwala at kaisipan. Pagkatapos nito, nagpahayag ang tattered demonic elder at binanggit na mayroon pa siyang nais sabihin tungkol sa isang bagay na mahalaga sa kanilang lahat. Sinabi niyang nais niyang linawin kung si Sorayang ay tunay na naniniwala na siya nga ay si Sorayang, ang kilalang young leader na kanilang kilala at pinagkakatiwalaan. Matapos magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinaliwanag pa ng tattered demonic elder ang dahilan kung bakit tiyak na siya ang tunay na kahalili ng Demon Lord. Sinabi niya na hindi maaaring itinalaga ng Demon Lord ang sinumang walang sapat na kakayahan at talino bilang kanyang kahalili, dahil alam ng lahat na tinitiyak niyang ang kanyang kahalili ay pinakamahusay sa lahat at may sapat na kakayahan upang pamunuan ang lahat. Sinabi pa niya na ang pagkakaroon ng pambihirang kakayahan tulad ng Demonic Emperor Chi ay sapat na patunay na siya ang napili at itinalaga ng mismong Demon Lord. Pinaliwang ng tattered demonic elder ang kanyang paniniwala na sinasabing bagamat nagtitiwala siya sa young leader, mas malaki at mas matibay ang kanyang pagtitiwala sa mismong Demon Lord, hindi lamang libo-libong beses kundi 10,000 beses pa. Ang kanyang pagtitiwala ay nakabatay sa kapangyarihan at karunungan ng nagtalaga sa kanila. At dahil alam niyang hindi nagkakamali ang Demon Lord sa kanyang pagpili, kaya naman lubusan siyang naniniwala at nagtitiwala sa kahaliling kanyang itinalaga. Ipinahayag niya na sa kanyang paniniwala, ang Demon Lord na kanyang kilala ay hindi sadyang walang alam at masyadong mapagtiwala upang ipagkatiwala ang pwesto ng kahalili sa isang taong tiyak na magdudulot lamang ng gulo at problema sa kanilang nasasakupan. Batid niyang ang pagpili ng susunod na pinuno ay hindi basta-basta pinapabayaan ng Demon Lord, at tiyak na tinitiyak nito na ang taong kanyang pipiliin ay karapat-dapat at walang panganib na dulot sa kanilang samahan. Matapos marinig ang sinabi ng tattered demonic elder, ang tingin ni Sorayang ay nakatuon sa harapan at bahagyang sumilay sa kanyang mukha ang pagkilala at pagsang-ayon sa sinabi ng Sorayang. Sa kanyang isipan, maikli ngunit tiyak na kinumpirma niya na tama ang sinabi ng tattered demonic elder. Hindi nagtagal, idinugtong niya upang lalo pang linawin ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nabahala at nag-alala kahit na siya ay naguluhan ng marinig ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ipinahayag niya na ang dahilan kung bakit nanatili siyang kalmado at hindi labis na nag-alala sa kabila ng kanyang pagkalito ay dahil batid niyang mayroong matibay na pinagbabatayan at dahilan ang lahat ng ito. Ipinahayag niya lubos na nagtitiwala ang tattered demonic elder sa Demon Lord dahil sa kanyang natatanging katapatan at dedikasyon, na siya ay taong handang ailay ang kanyang nag-iisang buhay ng walang pag-aalinlangan alang-alang sa kapakanan at kaligtasan ng Demon Lord. Habang tinitingnan niya ang tattered demonic elder, at idinugtong niya na ang tiwala at paniniwalang iyon na taglay ng Demon Lord ay tuwirang nauugnay at nagtuturo patungo sa kanyang sarili, siya ang taong pinagkatiwalaan at pinaniniwalaan ng Demon Lord dahil sa katangiang taglay niya na katulad ng kay Li Cheonsang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, idinugtong niya na ang tinatawag na tiwala ay ganito nga, ang pagbibigay ng sarili ng walang pag-aalinlangan at walang hinihintay na kapalit. Dagdag pa niya, ito rin ang tunay na damdamin at paninindigan ng sinumang sumusunod sa demonic path sa harap ng kanilang demon god, ang wagas na pagtitiwala at paglilingkod na walang pag-aalinlangan at walang pagbabalik tanaw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, makikita ang mga bakas ng kanilang mga paa na naiwan sa makapal na nyebe. Sa gitna ng katahimikan na bumabalot sa kanilang paligid, binigkas ni Sorayang ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa tattered demonic elder, na muling nagpapahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa at sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Bilang tugon, mahinahon at may pagpapakumbabang sinabi ng tattered demonic elder na huwag na itong isipin pa at walang anuman ang kanyang ginawa,
Dagdag pa niya na hindi niya itinuturing na malaking bagay ang kanyang ipinakita na katapatan at pagtulong ni Sorayang. Pagkatapos ng kanilang pagpapalitan ng pasasalamat, lumingon ang tattered demonic elder kay Sorayang at nagtanong kung bakit siya nagpasyang sabihin ang lahat ng ito sa kanya sa pagkakataong ito gayong alam niyang darating pa ang maraming pagkakataon sa hinaharap upang magkausap ng mas mahaba at mas malalim pa. Humarap si Sorayang sa tattered demonic elder at ipinaliwanag na ang mga panganib na haharapin nila sa darating na panahon ay hindi magiging mas mababa kaysa sa mga panganib na kanilang kinakaharap sa kasalukuyan. Ipinahayag niya na ang mga pagsubok at hirap na naghihintay sa kanila ay tiyak na mas mabibigat at mas mapanganib pa, kaya't nais niyang malaman ng tattered demonic elder ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sarili bago pa man dumating ang panahon na sila ay mahaharap sa mas malaking panganib upang lubos na maunawaan ng tattered demonic elder ang kanyang kalagayan at maging handa sa lahat ng maaaring mangyari. Idinugtong pa niya na mayroon pa siyang nais sabihin at may karagdagang bagay na nais niyang ibahagi sa tattered demonic elder upang walang lihim na manatili sa pagitan nila at upang maging ganap ang kanilang pagtutulungan sa oras ng panganib. Sinabi niya na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya nais sabihin ang lahat ng katotohanan sa lalong madaling panahon ay upang maging payapa at magaan ang kanyang kalooban, na upang wala na siyang itatago at wala na siyang pasan-pasan na lihim na nagpapabigat sa kanyang isipan at puso. Ang kanyang matagal na niyang pasan-pasan ang bigat ng pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sa pagbubunyag nito sa tattered demonic elder ay nais na niyang magkaroon ng kalayaan at kapanatagan ng loob upang mas makapag-isip ng maayos at mas makapaghanda ng mabuti sa mga hamon na darating sa kanilang buhay. Ipinahayag niya na ang kanyang tanging hangad lamang ay makilala at pahalagahan siya ng mga taong iyon, kahit pa sa pinakamaliit na paraan, upang maramdaman niyang may kabuluhan ang kanyang buhay at ang lahat ng kanyang sakripisyo. Habang naglalakad sila ng dahan-dahan sa kagubatan, nagtanong ang tattered demonic elder kung mayroon siyang magagawa upang makatulong sa kanyang kasama, nais niyang maging kapakipakinabang at makabawi sa anumang paraan na kanyang makakaya. Ngunit huminto sandali si Sorayang at hinarap siya upang payuhan na magpahinga muna siya, dahil walang nakakaalam kung kailan muling kakailanganin ang kanyang lakas at tulong. Napangiti na lamang ang tattered demonic elder ng bahagya at tumugon na isang karangalan ang makapaglingkod at makatulong sa kanya, na tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib sa pag-alam na kailangan pa rin siya ng iba. Pagkatapos ng kanilang palitan ng salita, huminto muli ang tattered demonic elder at nagtanong kung maaari pa siyang magtanong ng isa pang bagay. May mahalaga siyang nais malaman bago sila maghiwalay at magpatuloy pa sa kanilang paglalakbay. Humarap ng buo ang tattered demonic elder kay Sorayang upang mas lalo pa niyang makita ang reaksyon nito, habang tinatanong niya ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Tinanong niya kung nabanggit din ba at nalaman din ba ng Demon Lord ang lahat ng bagay na kanilang pinag-usapan at ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa sandaling iyon ay makikita lamang ang bahagi ng mukha ni Sorayang, na tila nag-iisip ng mabuti bago siya magbigay ng tugon, walang nakitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit sa kanyang katahimikan ay makikita na sinusukat niya ang bawat salitang kanyang bibitawan upang hindi makapinsala at makapagdulot ng labis na pagkabahala sa kanyang kasama. Dahan-daang lumingon si Sorayang, habang umiihip ang malakas na hangin na nagpapagalaw sa kanyang mahabang buhok at sa lelayan ng kanyang kasuotan. Humarap siya malayo at sinabi niya na wala rin siyang alam tungkol sa bagay na iyon, at hindi rin niya alam kung nalaman na ba ito ng Demon Lord o hindi pa. Sa ibang bahagi ng kagubatan na nababalot din ng makapal na nyebe, makikita ang isang pangkat ng mga sundalo na naglalakad ng hirap at pagod sa ibabaw ng malambot na nyebe. Sa harap nila ay nakatayo ang kanilang pinuno na nakaharap sa kanila, habang nagbibigay siya ng utos na pansamantalang itigil muna ng Black Tortoise Squad ang kanilang paghahabol. Ang kanyang utos ay batay sa kanyang obserbasyon na ang lahat ay lubos na napagod at naubusan na ng lakas dahil sa walang tigil na paghahabol na ginawa nila sa nakalipas na ilang araw. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagpapasalamat sa utos na iyon dahil halos hindi na nila kayang magpatuloy pa, at sa kanilang mga mukha ay makikita ang kagaanan ng loob na makapagpapahinga na sila kahit sa maikling panahon lamang. Nakatayo si Guang Han, ang Martial Minister ng Righteous Heavenly Alliance. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at may patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa kanyang isip ay naisip na kailangan nilang magpahinga muna kahit sa maikling panahon lamang upang makabawi ng lakas at makapaghanda muli para sa susunod na hakbang. Habang nakatayo si Guang Han sa gitna ng nyebe at nag-iisip, bigla niyang napansin ang isang ibong lumilipad sa himpapawid na may dalang maliit na lagayan sa kanyang paa.
agad niyang napagtanto na ito ay isang messenger bird na ginagamit upang magpadala ng mahahalagang mensahe mula sa malalayong lugar. Hindi kalayuan ay nakatayo si Gok Cheon-sak na tila kaka-rating lamang at siya ang nagpalipad ng ibon. Agad na naisip ni Gwang Han kung sinusubukan ba ni Gok Cheon-sak na humingi ng tulong at humingi ng karagdagang sundalo mula sa Steel Blood Fortress. Humarap si Gok Cheon-sak at makikita ang kanyang mukha na puno ng matitinding pagod at may matalas na tingin. Siya ay si Gok Cheon-sak, isang dating kasapi ng Kunlun sect na pinalaya sa kanilang samahan dahil sa kanyang mga ginawa at paniniwala. Sa kanyang isip ay puno siya ng pagtataka at pagdududa kung bakit siya pinagmasdan ng ganoon ni Gwang Han, at tila naghihintay lamang siya ng anumang salita at kilos na gagawin ni Gwang Han upang malaman ang tunay na hangarin nito. Nagsimulang maglakad palapit si Gwang Han kay Gok Cheon-sak. Nang makalapit na siya ay nagsalita siya at binanggit niya ang mga bagay na alam niya tungkol sa nakaraan ni Gok Cheon-sak. Sinabi niya na nakarating daw si Gok Cheon-sak sa Transcendent Realm, isang antas na napakahirap abutin ng sinuman. At bagamat tinawag siyang masamang tao ng kanyang dating samahan ay pinili niyang sumama sa mga taong hindi sinusunod ang karaniwang landas at doon ay lalo pa siyang lumakas at umunlad. Ipinahayag pa ni Gwang Han na kung nasa kanya lamang ang kapangyarihan ay nais na niyang parusahan at patayin si Gok Cheon-sak dahil sa kanyang paniniwalang ito ay kaiyahiya sa ngalan ng Orthodox Murim. Gayunpaman, inamin din niya na wala siyang magawa at hindi niya ito maaaring gawin sa kabila ng kanyang pagnanais. Habang si Gok Cheon-sak ay nanatiling nakikinig at nakatingin sa kanya ng walang bakas ng takot at pagkabalisa sa kanyang mukha. Ipinahayag niya na dahil may mas malaking panganib na nakatayo sa kanilang harapan, hindi na nila maaaring ituloy ang dating pagtutunggali at pagkapit sa mas maliit na kasamaan na kanilang nakasanayan. Ipinaliwanag pa niya na walang kabuluhan ang kanilang dating pagtutunggali kung ihahambing sa mas malaking banta na nagbabadyang dumating. Kaya't kailangan nilang baguhin ang kanilang pananaw at magkaisa sa halip na magpatayan lamang sa isa't isa. Humarap si Gok Cheon-sak kay Gwang Han, ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng pagdududa, habang tinitingnan niya si Gwang Han, at tila sinusukat niya ang bawat salitang bibitawan nito upang matiyak na walang itinatagong lihim at panlilinlang. Sa kanyang pagtataka ay nagtanong siya kung ano nga ba ang nais sabihin ni Gwang Han, at kung ano ang tunay na layunin ng lahat ng kanyang sinabi. Dahan-daang iniunat ni Gwang Han ang kanyang kanang kamay patungo kay Gok Cheon-sak na tila nag-aanyaya ng pagkakaisa, habang ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at puno ng paninindigan. Iminungkahi niyang magsanib na lamang sila ng lakas at magtulungan sa halip na magpatuloy sa kanilang dating pagtutunggali. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag at binanggit na sa mahabang panahon na nagdaan ay napakaraming lakas at pag-iisip na ang kanilang naubos lamang sa pagbabantay at paghahabol sa isa't isa. Habang sabay nilang hinahabol ang mga demonic cultists na kanilang kalaban, ipinahayag pa niya na walang saysay ang lahat ng kanilang lakas kung patuloy silang magkakalaban sa halip na magkaisa laban sa tunay na kaaway. Hindi agad sumang-ayon si Gok Cheon-sak at nanatili siyang nakatingin kay Gwang Han na may matalas na tingin at bahagyang pagkunot ng noo habang may patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ipinahayag ni Gwang Han na hindi lamang sila ni Gok Cheon-sak ang nag-aaksaya ng kanilang lakas at pag-iisip sa walang kabuluhang bagay. Idinugtong pa niya na sa halip na patuloy na maglaban, hindi ba mas mabuti kung pansamantala silang magtulungan at magkaisa, o kung hindi naman ay patayin na lamang muna si Gok Cheon-sak bago pa man magsimula ang tunay na labanan. Humarap si Gwang Han at ipinaliwanag na tiyak na kaya nilang patayin si Gok Cheon-sak kung nais nila. Ngunit kung gagamit ito ng taktikang biglaang pag-atake at pagtakas ay magiging lubhang nakakaabala at nakakapagod din para sa kanilang panig. Binigyang diin niya na hindi lamang ito simpleng abala lamang, kundi magdudulot ito ng malaking pagkawalan ng kanilang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban kung sakaling harapin na nila ang mga demonic cultists na kanilang tunay na kalaban. Napagtanto niya na kung patuloy silang magkakalaban at mag-aaksaya ng lakas sa isa't isa, tiyak na mahihirapan sila sa oras na harapin na nila ang tunay na kaaway na naghihintay sa kanila. Sa kalangitan nababalot ng maputlang kulay at bumabagsak na nyebe, makikita ang isang ibon na lumilipad ng mabilis patungo sa lupa mula sa itaas ng mga punong nababalot ng makapal na nyebe. Agad na napansin ni Gok Cheon-sak ang pagdating ng ibon at lumingon siya patungo sa direksyon nito, habang may pagtatakang nakakunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa ibon, habang ito ay dahan-daang lumalapit, at sa kanyang pagtataka ay bumulong siya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdating nito at kung ano ang mensaheng dala nito para sa kanila. Sa likuran niya ay nakatayo si Gwang Han na nanatiling tahimik at nakatingin din sa ibon,
na tila alam na niya kung ano ang kahalagahan ng pagdating nito at kung paano mababago ng mensaheng iyon ang takbo ng kanilang usapan at ng kanilang buong misyon. Dahan-daang lumapag ang ibon sa nakalahad na braso ni Guang Han na nakataas patungo sa himpapawid, habang ang kanyang mga pakpak ay unti-unting tumitigil sa paggalaw at ang kanyang mga kuko ay kumakapit ng mahigpit sa braso ni Guang Han. Ang buong paligid ay tila tumigil sa paggalaw, habang pinagmamasdan ni Gok Chiansak ang pangyayari mula sa di kalayuan, na puno ng pagtataka at pag-aalala kung ano ang nakasulat sa mensaheng dala ng ibong iyon. Dahan-daang kinuha ni Guang Han ang maliit na piraso ng papel na nakakabit sa paa ng ibon at binuksan ito upang basahin ang nakasulat sa loob. Habang tinatitigan niya ang sulat, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon at lumitaw ang isang mahinang tawa na tila naglalaman ng pagkabigla, pag-unawa, at isang uri ng pagtanggap sa hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang tawa ay hindi puno ng tuwa kundi tila bunga ng pagkatanto na may mas malaking bagay na gumagalaw sa paligid nila at ang lahat ng kanilang pinag-usapan ay bahagi lamang ng mas malawak na plano na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Kasabay nito ay ibinato ni Guang Han ang piraso ng papel patungo kay Gok Chiansak. Sa kanyang kilos ay ipinapahiwatig niyang basahin ito agad. Alam niyang ang nakasulat sa loob ay sapat na upang baguhin ang takbo ng kanilang usapan at maging ang kanilang buong pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Agad na kinuha ni Gok Chiansak ang sulat at binuksan ito upang basahin ang nakasulat sa ibabaw ng pahina. Habang binabasa niya ang mga salita, unti-unting namutla ang kanyang mukha at lumaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Habang ang patak ng pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi niya inaasahan ang balitang nakasulat doon, na ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress ay nagkaisa na at bumuo ng isang alyansa. Sa kanyang isipan ay nabuo ang tanong kung paano at bakit nangyari ang ganitong bagay nang hindi man lamang nalalaman ng kanilang panig, at napagtanto niyang ang pagkakaisang ito ay nagdudulot ng mas malaking banta at pagbabago sa balanse ng kapangyarihan na kanilang kinagisnan. Pagkatapos masaksihan ang reaksyon ni Gok Chiansak, nagsalita si Guang Han. Sinabi niya na nakita niyang tila nagpapadala ng hudyat at humihingi ng tulong si Gok Chiansak hindi pa matagal na panahon ang nakalilipas, kaya't nais niyang malaman kung mayroon nga bang mga hukbo na nakatayo at nakapwesto sa malapit na lugar. Sumagot si Gok Chiansak na ayon sa kanyang nalalaman, ang mga hukbong iyon ay darating lamang sa loob ng kalahating araw. Sa sandaling iyon ay makikita lamang ang bahagi ng mukha ni Guang Han, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo at ang kanyang kilay ay mariing nakakunot. Paulit-ulit niyang binanggit sa kanyang isipan ang salitang kalahating araw, habang sinusukat ang bigat ng panahong iyon sa kanyang puso at isipan, napagtanto niya na napakaliit na lamang ng panahong natitira sa kanila upang maghanda, magplano, at magpasya kung ano ang gagawin sa harap ng paparating na hukbo at sa mas malaking banta na nabuo dahil sa alyansang nabanggit sa sulat. Ang bawat sandali ay tila nagiging mas mahalaga at mas mahirap na ang desisyon na kailangang gawin, dahil alam niyang sa loob lamang ng maikling panahong iyon ay magbabago na ang lahat at walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang paghihintay at paghahanda. Sa sandaling iyon, humarap ng buo si Guang Han, habang nakatingin siya ng seryoso, at idinugtong niya sa kanyang naunang sinabi na ang darating na pangyayari ay magiging isang masaya at kapanapanabik na paghahanap at labanan. Dahil dito, lalo nag-alab ang kanyang damdamin at handa na kanyang sarili na harapin ang lahat ng hamon na darating. Lumipat ang tagpo, sa gitna ng tahimik at napakalamig na kagubatan na nababalot ng makapal na nyebe, makikita ang mukha ni Sorayang na nakapikit. Habang tila lubos na nakapokus sa kanyang nararamdaman sa kasalukuyan, may kakaibang asul na liwanag na dahan-daang bumabalot sa kanyang anyo, at kasabay nito ay naririnig ang malalim at paulit-ulit na ugong na tila nagmumula sa kanyang tabi at lumalakas sa bawat sandali. Habang patuloy na lumalakas ang ugong at asul na liwanag sa paligid, makikita ang dalawang kamay ni Sorayang na nakapatong sa ibabaw ng Heavenly Demon Blade. Ang espada ay nababalot ng nagniningning na asul na kislap na tila buhay na buhay at patuloy na nagbabago sa bawat sandali. Ang liwanag ay lumalabas mula sa bawat bahagi ng espada at tila umaakyat patungo sa kanyang mga kamay. Nakaupo siya sa ibabaw ng malaking bato na napapaligiran ng makapal na nyebe, patuloy na hinahawakan ni Sorayang ang Heavenly Demon Blade, habang ang napakaliwanag na asul na liwanag ay bumabalot sa kanya at sa buong paligid. Ang mga sinag ng liwanag ay tila bumubulusok pataas na humahalo sa malamig na hangin at mga punong nababalutan ng nyebe sa kanyang likuran. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang espada ay nagbabago ng anyo at lakas sa sandaling ito.
sinuri niya ang sanhi ng pangyayari at naisip na maaaring ito ay dahil sa pagtaas ng antas ng kanyang demonic Emperor Qi, habang siya ay nakipaglaban sa Secret Demon Queen, napagtanto niyang ang lakas na kanyang natamo mula sa Secret Demonic Queen ay tila may direktang kaugnayan sa pagbabagong nagaganap sa espada, at ang bawat bahagi ng kanyang sariling lakas ay tila nagtutugma at nagpapalakas sa kapangyarihang taglay ng sandata. Habang patuloy na bumabalot ang asul na liwanag at kislap sa kanyang paligid, lalo pang nadama ni Sorayang ang kakaibang pagtugon ng Taebak na tila may sariling kalooban, kahit na hindi niya sinasadyang gamitin o ilabas ang kanyang demonic Emperor Qi. Napagtanto niya na ang espada ay kusang gumagalaw at nag-uugnay sa kanyang Qi ng kusa at walang pilitan. Ipinapahiwatig nito sa kanyang kaisipan na ang sandata ay pilit na tumutugon at nagtutugma sa kanyang lakas kahit na hindi siya gumagawa ng anumang hakbang upang hikayatin o palakasin ito. Napagtanto niyang may mas malalim na ugnayan sa pagitan niya at ng Taebak na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon ay lalong tumindi ang liwanag at kislap na nagmumula sa espada, habang ang mga daliri ni Sorayang ay nananatiling nakapatong sa ibabaw nito. Bigla siyang nabigla at napaisip na tila nagkakaroon ng paggaling at pagbawi ng lakas ang espadang mula sa kanyang sariling Qi. Sa kanyang puso ay nabuo ang kaisipan na ang Heavenly Demon Blade ay hindi lamang isang simpleng sandata kundi isang bagay na may sariling buhay at kapangyarihan na sumasabay sa bawat pagbabago ng kanyang sariling lakas at pagkatao. Kasunod ng kanyang pagkamangha ay makikita ang bahagi ng kanyang balabal at balat na nababalot ng nagniningning na asul na liwanag na tila ugat ng kuryente na gumagapang sa kanyang katawan. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas at kumakalat. Habang patuloy na lumalaganap ang nagniningning na asul na liwanag mula sa katawan, sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang kanyang pagkaunawa na ang napakadalisay na likas na demonyikong Qi na lumalabas mula sa Heavenly Demon Blade ay nagtutugma sa kanyang demonic Emperor Qi, at tila sinusubukan nitong gamutin ang kanyang mga panloob na pinsala. Napagtanto niyang hindi lamang kusang gumagalaw ang espada kundi mayroon itong malalim na layunin na. Ang espadang Heavenly Demon Blade ay tila buhay na buhay, habang ang asul na kislap ay gumagapang sa bawat bahagi nito, at ang pulang marka sa ibabaw ng talam ay tila sumasabay sa bawat tibok ng Qi na nagmumula sa loob nito, habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng espada, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkamangha. Habang damang-dama niya ang bawat paggalaw ng Qi na nagmumula sa sandata, napagtanto niya na ang likas na Qi ng Demon Lord na nakatago sa loob ng espada ay kusang gumagalaw at tumutugon sa kanyang sariling lakas ng kusa at walang pilitan. Bagaman ito ay isang espada, damang-dama niyang tila may sarili itong buhay at kalooban na gumagabay at kumikilos kasabay ng kanyang sariling pagkatao at lakas. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, makikita ang mga sanga ng puno na nababalot ng makapal na nyebe. Habang dahan-dahang bumabagsak ang mga puting butil mula sa himpapawid, walang ibang tunog na naririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin na dumadaan sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng maputing lupain, may paang dahan-dahang humakbang sa ibabaw ng makapal na nyebe. May dumating na isang figure na sa malapit sa malaking bato kung saan nakaupo si Sorayang. Ang bagong dating ay si Dangpil. Habang tinawag siya ni Sorayang sa kanyang pangalan, kasabay nito ay tumigil si Dangpil sa paglalakad at tumayo ng tuwid, habang nakatingin sa likuran ni Sorayang na nakaupo sa ibabaw ng bato at nakaharap sa malayo. Sa kanyang pagtigil ay binigkas niya ang pangalan ni Sorayang bilang young leader upang ipaalam ang kanyang pagdating. Matapos ang kanilang maikling pagbati, dahan-dahang nagtanong si Sorayang kay Dangpil kung ano ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan. Halip na agad na sumagot, nanatiling tahimik si Dangpil at tinitigan lamang si Sorayang, na tila pinipili ang tamang mga salita upang hindi magmukhang labis at kulang ang kanyang sasabihin. Napansin ni Sorayang ang katahimikan ni Dangpil at agad na nag-alala na marahil ay naabala niya ang katahimikan at kapayapaan ng isip ni Dangpil. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na baka ang kanyang mga salita ay labis at hindi nararapat kaya't nais niyang malaman kung naabala ba niya si Dangpil. Agad na sumagot si Dangpil at sinabing hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, hindi siya nababagabag ng mga salita ni Sorayang kundi lubos niyang pinahahalagahan ang pagmamalasakit nito sa kanya. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Sorayang ang kanyang tingin at sinabi niya na tiyak na napakahirap ng pinagdaanan ni Dangpil sa lahat ng panahong lumipas. Ipinahayag niya ang kanyang pag-unawa at pagkilala sa hirap at sakripisyong tiniis ng kanyang kasama upang makarating sila sa kasalukuyang kalagayan. Ngunit sa halip na tanggapin ang papuri at pagkilala, agad na tumugon si Dangpil at sinabing kumpara sa napakahirap na landas na tinahak ng young leader,
Ang kanyang sariling mga paghihirap ay tila patak lamang ng tubig kumpara sa napakalaking balde, na tila wala ang kanyang mga sakripisyo kung ihahambing sa lahat ng pinagdaanan ng young leader. Sumagot si Sorayang at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang tunay na kahulugan ngunit tila nahihirapan siyang hanapin ang tamang mga salita upang maipahayag ito ng malinaw. Muling tinawag ni Dangpil ang pangalan ni Sorayang bilang young leader, dahil dito, napalingon na lamang si Sorayang sa kanyang likuran. Tahimik lamang nakatingin si Dangpil kay Sorayang, na puno ng seryoso sa kanyang anyo. Sinimula ni Sorayang ang kanyang pahayag sa pagkilala na tiyak na dumaan sa napakahirap na pag-iisip at paghihirap ng kalooban si Dangpil bago niya napagpas siyang bitawan ang mga salitang kanyang narinig. Ipinahiwatig pa niya na marahil ay natakot din si Dangpil na baka magalit sila at hindi siya tanggapin kapag nalaman nila ang katotohanan, kaya't matagal niya itong pinag-isipan bago magsalita. Sa kabilang dako, kinumpirma ni Dangpil na tama si Sorayang, at idinugtong niya na humihingi siya ng paumanhin dahil sa katotohanan ay nagalit siya nang malaman niya ang lahat. Bilang tugon, sinabi ni Sorayang na naiintindihan niya kung bakit nagalit si Dangpil at tiyak na makatwiran lamang ang kanyang nararamdaman. Matapos marinig ang sinabi ni Sorayang na naiintindihan niya ang kanyang galit, agad na sumagot si Dangpil at mariing itinama ang sinabi nito. Isinisiwalat niya na hindi alam ng young leader ang tunay na dahilan kung bakit siya nagalit, at habang binibigkas niya ang mga salitang iyon ay may butil ng pawis na damaloy sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding damdamin na halos hindi na niya makontrol. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Sorayang upang harapin si Dangpil ng buong buo, habang tinatitigan niya si Dangpil, na tila naiintindihan niyang mayroon pang mas malalim na katotohanan na kailangang lumabas upang lubusan nilang maunawaan ang isa't isa. Kasabay nito ay ibinuhos na ni Dangpil ang lahat ng kanyang nararamdaman at kaisipan na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Tumayo siya ng tuwid at mariing, ipinahayag niya na bagaman alam niyang kulang ang kanyang kakayahan upang tulungan ng wasto ang young leader, naniniwala siyang hindi siya kailanman nagkulang sa katapatan at pananalig sa kanya. Idinagdag pa niya na handa siyang tanggapin ang anumang parusa at pagsaway dahil sa kanyang kakulangan sa lakas at kakayahan, ngunit ang tanging hiling niya ay kilalanin ng young leader na ang kanyang katapatan ay walang bahid at walang pagbabago mula sa una hanggang sa kasalukuyan. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Dangpil, tumayo si Sorayang sa kanyang kinatatayuan at tinitigan si Dangpil ng may seryosong mukha, habang patuloy na ipinahayag ni Dangpil na anuman ang pagkakakilanlan ng young leader, na maging ito man ay ang Third Young Lord, ang Assassin King, o kahit sinong kapalaran na napunta lamang sa katawang iyon, walang kahulugan ang lahat ng iyon sa kanyang paningin. Ipaunawa niya na hindi mahalaga kung sino siya noon o kung ano ang kanyang tunay na pagkatao, ang tanging mahalaga ay ang ugnayan na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi tumigil sa pagpapahayag si Dangpil at lalo pa niyang ibinuhos ang lalim ng kanyang katapatan kay Sorayang, mariing sinabi niya na ang kanyang paglilingkod ay tapat at walang pag-aalinlangan, at hindi lamang ito dahil sa hawak ng young leader ang titulo ng pagiging pinuno. Idinugtong pa niya na ang kanyang paglilingkod ay nagmumula sa kanyang puso at sa kanyang pasasalamat sa kabutihang ipinakita sa kanya ng taong kanyang pinaglilingkuran. Ipinahayag niya ang kanyang paggalang at pananalig kay Sorayang, at idinagdag na ang lahat ng ito ay dahil sa walang kapantay na kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng taong kanyang pinaglilingkuran, isang pabor na alam niyang hinding-hindi niya mababayaran hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Matapos sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman, dahan-dahang lumuhod si Dangpil sa ibabaw ng makapal na nyebe, habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod at ang kanyang mukha ay nakayuko bilang tanda ng kanyang katapatan at pagpapakumbaba. Mariing sinabi niya na iyon lamang ang tanging dahilan ng kanyang paglilingkod at pananalig sa young leader, at idinugtong pa niya na walang sinuman ang makakahipo at makasasakit sa young leader hanggat siya ay nabubuhay, na kailangan munang tumapak sa kanyang patay na katawan bago nila mapinsala ang kahit isang hibla ng buhok ng young leader. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan na tanging tunog lamang ng pagbagsak ng nyebe ang naririnig. Sa sandaling iyon, bigla na lamang buong lakas na tumawa si Sorayang sa ginawa ni Dangpil. Sa sandaling iyon, itinataas ni Sorayang ang kanyang dalawang kamay, habang sinasabi na labis na seryoso at nakakakilabot sa pakiramdam ang masidhing pagpapahayag ni Dangpil, kaya't hindi niya mapigil ang magsalita upang sabihin ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang dako, si Dangpil ay nakaluhod sa lupa, habang nakatingin kay Sorayang na may pagkailang,
at halos hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng tono ni Sorayang kaya't mahina at nag-aalinlangan niyang binanggit ni Sorayang, habang tinatitigan ito ng may pagtataka. Matapos ang magaan na sandali, sinabi ni Sorayang na malapit na sumiklab ang isang labanan, at kailangan niyang makipaglaban sa mga kaaway upang ganap na gumaling ang kanyang mga panloob na pinsala. Idinagdag pa niya na hindi na kailangang sumali at lumaban pa ni Dungpil sa darating na labanan upang hindi na mapahamak pa ang kanyang kasama. Inidugtong pa niya na pagkatapos ng labanan ay hindi na siya gagalaw at kikilos pa upang tumulong, at hilingin lamang na patayin na ni Dungpil ang lahat ng kaaway bago pa man makalapit at makahawak sa kanya ang sinuman sa kanila. Matapos sabihin ang kanyang nais na kondisyon, mariing itinanong ni Sorayang kung sapat na ba ang kanyang sinabi at kung tinatanggap na ba ito ni Dungpil. Sa halip na agad na sumagot, nanatiling tahimik si Dungpil at tinitigan lamang si Sorayang, na tila binibigyan ng oras upang maunawaan ang lalim ng kahilingan at damdamin ni Sorayang bago siya magbigay ng kanyang tugon. Sa sandaling iyon, habang nakangiti ng bahagya at may malambot na ekspresyon sa kanyang mukha, naisip ni Sorayang na ang lahat ng tapat na damdamin at pagmamalasakit na ipinakita ni Dungpil sa loob ng nakalipas na 2 taon, ang panahong tahimik lamang itong nagbabantay at nag-aalaga sa kanya ng walang hinihinging kapalit, ay tila nabuo at nabigkas lamang sa pamamagitan ng mga salitang kanyang narinig mula kay Dungpil. Ang bawat salitang binigkas ni Dungpil ay tila naglalaman ng lahat ng paghihirap, pag-iingat, at katapatan na ipinakita nito sa loob ng mahabang panahon, na nagpatunay sa kanya na hindi lamang sa salita kundi sa gawa rin ay tapat si Dungpil sa kanya. Matapos ang kanyang pag-iisip, lumingon si Sorayang kay Dungpil at may malambot na ngiting sinabi niya ang kanyang nararamdaman. Ibinahagi niya na bagaman nababagabag siya sa mga nakalipas na araw dahil sa papalapit na pagdating ng mga kaaway at sa kanyang mga panloob na pinsala, ngunit dahil sa mga salita at pagmamalasakit ni Dungpil ay tila gamaan ang kanyang pakiramdam at pati na rin ang kanyang mga pinsala ay tila ganap na gumaling na. Lumipat ang tagpo sa isang napakagandang gabi kung saan makikita ang isang mataas at marangyang gusali na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga kumukutitap na bituin. Ang gusaling ito ay ang Demon God's Palace ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa ibabaw ng bubong ng marangyang gusali, makikita ang 2 tao na nakaupo sa ilalim ng kalanggitang puno ng mga bituin at liwanag ng buwan. Ang Demon Lord ay nakaupo at may malambot na tinig na nagsabi kay Mudam na uminom sila bilang pagpaparangal at pagpapatibay ng kanilang samahan, habang si Mudam naman ay yumuko ng may paggalang at sumagot na isang karangalan para sa kanya na makasama at makainom ang Demon Lord. Ibinahagi ng Demon Lord na pinakawalan niya ang isang mamamatay tao na nagmula sa Formless Temple at hindi ito pinigil at ipinakulong pa. Walang pag-aalinlangan at may kalmadong tinig na sumagot si Mudam na naiintindihan niya ang ginawa ng Demon Lord at walang anumang pagtutol at galit na naramdaman sa kanyang puso. Habang hawak ng Demon Lord ang kanyang mangkok na inumin sa kanyang kamay, nagtanong siya kay Mudam kung hindi ba ito nagulat sa kanyang ginawa. Sa kabilang dako, humarap si Mudam sa kanya at sumagot na bagaman nabigla siya, ngunit walang sinuman ang makapagpahayag ng pagtutol at kritisismo sa anumang bagay na personal na ipinasya at ginawa ng Demon Lord mismo. Matapos marinig ang sagot ng kanyang kasama, tinitigan palalo ng Demon Lord ang mukha ni Mudam at may matalas na paningin na napansin ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Sa seryosong tinig ay binanggit niya na tila may hindi nagustuhan at hindi nasiyahan si Mudam sa kanyang ginawa. Nang marinig ang sinabi ng Demon Lord, agad na tumugon si Mudam, na may halong pag-aalinlangan at pagmamadali sa kanyang tinig. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinabing hindi totoo ang hinala ng Demon Lord, at nais lamang niyang sabihin na labis na kahanga-hanga at napakataas ng kakayahan ng taong pinakawalan ng Demon Lord, kaya't tila hindi nararapat na hayaan lamang itong lumisan ng walang pagpigil. Ipinahayag ng Demon Lord na ang taong kanilang pinag-usapan ay hindi na muling babalik sa kanila, at walang anumang dahilan upang mag-alala tungkol dito. Bilang tugon, idinugtong ni Mudam na tiyak na hindi na ito babalik, dahil paanong magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa muli ng masama ang taong iyon kung saan ang Demon Lord mismo ay nagpakita ng walang hanggang kabutihan at biyaya sa kanya. Naniniwala siyang ang ganitong kabutihan ay sapat na upang baguhin ang puso at isipan ng sinumang tao, at hindi na ito magagawang gumawa ng masama sa hinaharap. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, tumingin ang Demon Lord kay Mudam na tila nag-iisip ng malalim na bagay. Sa sandaling iyon, mula sa likuran ng mga sisidlan, tinawag ng Demon Lord si Mudam sa kanyang titulo bilang First Guardian upang makuha ang buong atensyon nito.
Agad na tumugon si Mudam nang may paggalang at kahandaang sumunod sa anumang utos ng Demon Lord. Matapos makuha ang atensyon ni Mudam, ipinahayag ng Demon Lord na sa loob ng eksaktong isang buwan, may isang bagay na lubhang kahanga-hanga at makapangyarihan na darating sa kanila. Batid na niya ng lubusan ang oras at kalikasan ng bagay na iyon. Sa kabilang dako, napatingin si Mudam sa Demon Lord na may malalaking mata, tila lubos na nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig kaya't humingi siya ng paglilinaw at nagtanong kung tama ang kanyang narinig. Nang makita ang pagkabigla ni Mudam, humarap ng buo ang Demon Lord at may matatag na tingin na binigyang diin ang kanyang utos. Sinabi niya na huwag susubukang pigilan at hadlangan ang bagay na darating, at walang sinuman ang dapat gumawa ng anumang hakbang upang pigilan ito anuman ang mangyari. Bilang pagtatapos ng kanyang utos, lumingon palalo ang Demon Lord at tinitigan ng mariin si Mudam, habang idinugtong na sa anumang pagkakataon at sa anumang sitwasyon ay hindi dapat pigilan ang darating na bagay.